Panibagong kiskisa na naman sa paligid ng BFP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Pero hindi po gaya ng dati, mukhang mas malubha na ang nangyayari. Medyo kulang sa detalye ang nilabas na pahayag ng AFP. Ang linaw lamang ay merong sundalong Pilipino na malubhang nasugatan sa konfrontasyon sa pagitan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard sa resupply mission noong Lunes. Pero sa lokal na pahayagan na Palawan News, lumabas po ang mga detalye. Una, hindi lamang binangga ang mga resupply boats ng Philippine Navy. Sa lakas ng pagbangga, naputol ang daliri ng isa sa mga miyembro ng NAVSOG o yung Naval Special Operations Group, ang ating katumbas ng US Navy SEALs. Ano yung barko natin na binangga? Ang tawag po rito ay ang RIBS o Rigid Hulled Inflatable Boats, gaya po nitong nasa larawan. Madalas gamit yan ng ating mga Special Operations Forces. Pero eto pa po, matapos banggain ng Navy boat, sumampa dito ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard, in-overpower ang Navy crew at kinumpiska ang mga barel ng Philippine Navy. Ayon sa Palawan News, 8 barel ng Philippine Navy ang kinumpiska ng China Coast Guard. Ito pa po, binutas daw ng Chinese Coast Guard itong mga ribs na mga inflatable boats para hindi na magamit. Hindi po malinaw kung ilang ribs ang sinampahan at binutas. At isa sa mga barko raw ng Philippine Navy, hinatak papalayo ng China Coast Guard ayon sa Palawan News. Pero hindi po gaya ng dati na simpleng bombahan lamang ng tubig ay meron ng video agad. Bakit walang nilabas na video ngayon? Dahil minabuti daw ng Philippine Navy na gawin ang resupply na hindi kasama ang Philippine Coast Guard at mas tikom ang bibig ng Navy sa mga nangyari. At bakit naman tahimik ang Malacanang sa mga mas marahas na pangyayari? Maring ito'y dahil may implikasyon ito sa ating Mutual Defense Treaty kasama ang Amerika. Sa matagal po na panahon, binabandera natin ang 1951 Mutual Defense Treaty at umaasa na tutulong ang Amerika kung tayo po ay mapalaban. Sa Article 4 ng MDT, sinasabing ang anumang armed attack sa US o Pilipinas ay kailangang aksyonan ng parehong panig in accordance with their constitutional processes. Ibig bang sabihin niya na automatic na gera na agad kasama ang US kung sakaling may armadong atake sa mga barko ng Pilipinas? Hindi po. Yan po ay isang common misconception. Ibig lamang pong sabihin, sabay itong aaksyonan ng US at Pilipinas para maresolba base sa ating mga sariling proseso. Kung sa paanong paraan, yan po ay dapat pang pag-usapan. Kaya marahil nag-iingat pa ang Malacanang kung ano ang kanilang bibitawang salita. Pangalawang tanong, ito bang pagbangga ng China sa ating Navy boat, pagsampa, pag-overpower at pati pagkumpiska ng baril ay pasok sa tinatawag na armed attack sa MDT? Sa matagal po na panahon, yan po ay medyo malabo. Pero sa nakalipas na mga buwan, binibigyang klaro na rin yan ng US. Halimbawa po sa isang legal briefing paper na nilabas ng US Indo-Pacific Command noong nakaraang taon, ang illegal use of force ay matuturing na raw na armed attack na sa MDT. At kasama raw sa definition na yan ang mga tinatawag na non-kinetic attacks na nagresulta sa death, injury, or damage. Ang ibig lamang po sabihin ng non-kinetic attacks ay ang pag-atake na hindi po gumagamit ng mga armas. Kaya sa pananaw ni Professor Renato de Castro ng De La Salle University, kita ninyo? Ibig sabihin, may basihan na. May basihan na dapat na i-apply natin yan. Di ba? Yung treaty na yan. Magtataka ka, bakit parang iba ata ang tono ngayon ng pamahalaan na parang, sandali, wag muna tayong makipaggera. Bakit? Na-realize nyo ba? Na-realize nyo na pahihirapan tayo ng Amerika para i-apply ang treaty na yan? Kasi di ba yan ang pinaniniwalaan ng ibang mga Pilipino? Kaya ang tatapang dyan? Okay lang naman lumaban dyan eh. Okay lang. Tutulungan naman tayo ng Amerika eh. Oh, di ba? Pero ngayon, iba na tono natin. Nako po. maaari nang ma-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa huling kiskisan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard. Naka. Ang mismong pag-board ng Chinese Coast Guard ng ating Navy vessel ay malaking bagay na po dahil ayon kay De Castro, ang mga naval ships ay merong tinatawag na sovereign immunity versus boarding. Pero yun nga, huwag raw aasahan na otomatikong papasok ang US para tayo'y depensahan.
Kung sakali man, mahabang proseso po ito ng mga meeting ng Mutual Defense Board para alamin kung ano ang susunod at ang tamang hakbang. Hindi naman kasi automatikong response ang pagsugod sa gera gaya ng pinangangambahan ng marami. Isa pa, parehong bansa ay may kanya-kanyang proseso po dito. Kung sakali halimbawa, ang US Congress lamang ang merong kapangyarihan na mag-declaration of war. Gayunpaman, huling ginawa ito ng US Congress noong December 1941 matapos bombahin ang Pearl Harbor. Mula po noon, nagsarili ang mga US presidents gamit ang War Powers Act at kusang pumapasok sa mga gera sa Korea, Vietnam, Grenada, Afghanistan at sa Iraq. Mga Nako. kapatid, So, ayan na nga ho, 'di ba? Nakita natin yung kasi dito nga ako na hindi ko alam, bakit tila ang ginawa ng Pilipinas naniwala sa kano, 'di ba? Sila naniwala sa kano na ipagtatanggol tayo, nandyan sila sa likod natin, kaibigan natin sila. Ayan. Tapos ngayon, tila umuurong. Tila parang bakit ko sinabi? Panoorin nyo itong balita na to na tila umuurong. 'Di ba nag-warning ang China? Sabi ng China, "Huwag kayong pupunta dito o huhulihin namin kayo." Akala ko ba atapang-atao tayo? Ngayon pinagbawalan ng hindi mangingisda. Sabi ko, anak kayo ng weteng. Pagkatapos kayo nagpapunta ng mga makakaliwang grupo doon sa dagat para magpa-picture-picture sila, mag-epal-epal sila. Tapos ngayon nag-warning ang China, biglang sasabihin nyo, ay, nag-warning na ang China. So wag na kayo mangisda, wag na. So nangyari, naniwala kayo doon sa propaganda ng Amerika na poproteksyonan tayo, tapos biglang pagdating doon sa lalaban na tayo, biglang wag kayo mangingisda, delikado diyan. Tingnan nyo, ha? Araw matapos magbanta ang bansang China na dadamputin ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc ay pinagbawalan na ang pumalaot sa nasabing lugar. Kaugnay nito ay personal naman na binisita ni Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino ang mga mangingisda sa Zambales upang kamustahin ang kanilang kalagayan. Narito ang balita ni Troy Gomez. Shells na lamang sa dagat ang sinisisid ngayon ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales para sa kanilang pangkabuhayan. Ayon sa mga isda na si Philip Macapanas, ito ay matapos pinagbawalan sila ng LGU na pumalaot sa Baho de Masinloc na bahagi sa pinag-agawang teritoryo sa West Philippine Sea. Noong June 15 ay nagbanta ang China na kanilang aarestuhin ang sinumang Pilipino na papalaot sa nasabing lugar. Minsan pagka yung mainit siguro ulo nila, yun lalapitan kami. Pagtabuyan nila kami, palayo nila kami sa bago. Ginagawa namin. Huwag nating kakalimutan, ha? May nagsalitang mangingisda doon sa Maisog at sinasabing sila in malayang nakakangisda nung panahon ni Pangulong Duterte. This time, hindi lang kinataboy ng China. Eto, hindi lang tinataboy ng China. Philippine government na mismo nagsasabi sa mangingisda natin, huwag na kayo mangisda dyan, ha? Kasi delikado. Sabi ko, wow. Wow. Papaganong ka talaga eh. Wow. Dati at least China nagsasabi, ngayon gobyerno natin. Wow talaga. Ikot-ikot lang, tatago-taguan namin sila. Paliwanag naman ng lokal na pamahalaan ng Masinloc, ikinababahala nila na may masamang mangyari at posibleng maging ugat ng kaguluhan. Hindi po namin sila pinagbabawalan, basta ang sabi lagi ng local government unit ng Masinloc ay wag silang pumunta ron sa disputed area. Hindi sila pinagbabawalan. Tama naman si Mayor. Hindi sila pinagbabawalan pero sinabihan silang wag silang pumunta. Ano tawag mo doon? Ibig sabihin, sige, we cannot legally tell you na you're not allowed, pero wag kayo pumunta. Wow, wow talaga, wow. Mangisda sila doon sa area na walang sagabal. O di pinagbabawalan nyo din. Wow talaga.
Coast Guard naman ngayon ay mas pinaigting ang pagbabantay sa mga mangingisda sa lugar. So ang nagbabantay na ngayon, Coast Guard na. Dati, China ang nagbabantay sa mga mangingisda. Tinataboy-taboy lang sila. Ngayon, yung mismong Coast Guard na natin. Huwag kayo pupunta ha, huwag kayo pupunta. Wow talaga. Ni Philippine Coast Guard Commander Severino Destura, mas makabubuti na iwasan na lamang na lumapit sa mga lugar kung Puta. Sorry ah. Pasensya na po sa Coast Guard. Di ba dapat natin yung pa sinabi yan? Biglang kayo bumawi ngayon ah. Hindi ko talaga magets eh. Kung kailan lumala, tsaka nyo sasabihin, wag na kayong pupunta ngayon ha. Wag na kayong pupunta, wag na kayong pupunta. Wow! Wow talaga! Hindi nyo na-realize to? Biglang, akala ko ba atapang-atao tayo? Bakit biglang ngayon? Wag na kayong pupunta ha? Di ba? Asa na si si Trilling 2.0 na mahilig dumaldal, na atapang-atao. saan maaring papalag ang mga Chinese Coast Guard vessels. Nakikita nyo yung kwento? Kung sanang hindi natin ginawa yung mga hindi dapat gawin. Halimbawa, ako wala akong problema doon sa ipaglaban natin yung mga mangingisda natin. Dapat talagang ginawa natin yon, which is ginagawa naman natin yon. Ang pangit lang, nagdala tayo ng mga media to provoke, nagdala tayo ng mga wala lang magawa sa buhay at nangangampanya lang para lang may masabing atin to. O sa totoo lang, party list lang yan na gustong bumalik sa kamera. Diba? Alam naman natin yan, nangangampanya, mga animal na yan. Tapos nung nainis ang China, biglang sasabihin nyo ngayon, wag na kayong pumunta dyan ha. Delikado dyan, huwag kayong pupunta. Bakit hindi natin sinabi yan noon? Ang konti ng live viewers, oo nga, 7.5. Hindi, kanina nga, munti ka na umabot doon ng 10,000. Hindi ko alam. Hindi ko kasi nakikita dito pag nasa sasakyan Pero gayon pa man, ang punto natin dito, nakakapagtaka lang. Ngayon pa kayo magsasabi na bawal pumunta, huwag kayong pumunta. Ba't di nyo ginawa yan noon? Alam nyo, tingnan nyo yung tono nila ngayon Dati pa naman may disputed Ngayon sinasabi nila, huwag kayong pupunta sa disputed Sino ba nagpupunta dyan noon? Sino ba yung nagkukuano nung pinagagawa nyo dyan? Pambirang buhay Bagamat tiniyak ni Destura na magbibigay ito ng proteksyon sa abot ng kanilang makakaya, ay nanawagan naman ito sa mga mangingisda na ugaliing ipagbigay alam sa kanila kung saan pupunta at anong bangka. Anong nawala? Nandito pa ako. Alam nyo, ulitin ko sana refresh po tayo pag may nawala. May kapalit. Parang yung mga jowa nyo. Refresh po tayo Meron po ako, nandyan pa ako tumatawa pa nga iba Refresh po tayo lagi. Pagka nawala yung si Banatbay, laging yan, i-refresh nyo lang. Okay? Ulitin natin, sabay-sabay huli tayo. Tuturuan ko kayo para pag nawala, tuturuan ko kayo ng sikreto para bumalik sa cellphone Tuturuan ko kayo uli. Ganito nyo yung cellphone nyo, di ba? Tapos bulungan nyo. Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. Hay! Ganon, Try nyo ulit, try nyo. Pagka ginawa nyo yun, pagkatapos nun, pwede nyo na i-refresh. Okay? Pag refresh nyo na yun, babalik na yun. Ulitin nyo. Sabay-sabay tayo sa mga naputol. Ulit Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. Hay! Ganon. Tapos refresh. Ayos na. Pag nawawala, gagawin nyo lang yun Kahit asan kayo. Effective yun. Tanong nyo sa mga nandyan. Effective yun. Okay na. Sabi ng iba, okay na. Okay? Tuloy natin. Paano kung laptop? Pwede rin. Gaganunin mo rin yung laptop. Lalapit mo rin sa mukha mo.
Tapos kakanta ka na, boom tarat tarat, boom tarat tarat, tararat tararat, boom boom boom. Tapos hampasin mo, hay! Ganon. Tapos, refresh mo, okay na yan. Okay? Kahit TV, effective din yan. Lumapit ka din sa TV, bulungan mo. Parang ano may espiritu yung mga cellphone na yan eh. Kailangan ng ganun, binubulungan. Tuloy. Ang gamit. Ang panawagan lang po namin, ipagpaalam po ng mga kababayan natin ng mga isda yung mga activity nila. Kasi sa very porous po yung karagatan natin, hindi po lahat ng anggulos yung mababantayan natin. Kita nyo? Sana naisip nyo yan, sir, nung panahon na pinapayagan natin ng media na mag-provoke dyan sa gulo dyan sa mga disputed island. Sana naisip nyo yan nung panahon na pinayagan ninyo yung atin to, yung akbaya na pumunta dyan. Eh ngayon nyo na naisip kung kailan kailangan na ng mangingisda na na mangisda. Tama mali? 'Di ba? Ngayon nyo naisip. Ano to? It's a joke? Naku naman. Huwag naman ganun. Sana ikaw nawala. Hindi ako nawawala. Nandito ako. Bakit ba kayo? Ano ako? Si My Love from the Start? Nawawala bigla-bigla? Nandito ako. Kaugnay nito ay nakipagpulong naman si Senate Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino sa nasa 500 mangingisda ng Zambales upang kamustahin ang kanilang sitwasyon. Sa kanyang speech, ipaniliwanag ng senador sa mga mangingisda na sa mga susunod na buwan ay inaasahan na mas lalala pa ang tensyon sa West Philippines. Sana naisip nila yan, ano? Ako naaawa ko sa mangingisda eh. Alam mo, si Pangulong Duterte nun, napilit nilang sinasabihan na pro-China ngayon. Ang concern niya talaga ever since, totoo, ang concern ni Pangulong Duterte ever since ay yung mga mangingisda natin. Etong administrasyon na to, ang concern, yung kung ano yung kasisiya ng Amerika. Diba? Yun ang totoo. Kung anong kasisiya ng Amerika, kaya sunod na sunod sa payo ng Amerika. O, punta kayo dyan. Angkinin nyo yan. Antin to. Magsisisigaw kayo dyan. I-video nyo yan. Tapos ngayon, ano na nangyari? Kaya nga diba, sabi ko nga, kung dati ang nagbabawal sa kanila, China. Kung ang dati ang nilulusutan lang nila, China. Ngayon, iba na. Diba? Anong kailangan gawin nila? Lusutan itong gobyerno natin para sila makapangisda. Kaya kayo mangingisda, siguro naman, gising na kayo. Na mas maganda yung ginawa ni Pangulong Duterte noon kesa sa ginagawa ng administrasyon ngayon. Di ba? Hindi. Ano tayo? Result-based tayo. Huwag tayong paligoy-ligo, result-based tayo. Ano ba nangyayari? Di ba? Kahit ano pang sabihin ninyo eh. Kasi nandyan na naman yung, wala dito alam mo, kayong mga ulul, ha? Kayong mga, sinasabihan nyo kami ng pro-China, kayong mga ulul, ito ang nasa isip namin. Ang nasa isip namin, yung mga mangingisda. Kapakanan na mangingisda. Wala kaming pakialam sa kahit anumang usapin. Kasi yung mga usapin-usapin na yan, political lang yan eh. Diba? Huwag na tayo kailangan si profesor. Utangin ng profesor yan. Ang tanong, nakakangisda ba ngayon? Hindi. Sinong pumipigil ngayon? Gobyerno mismo natin. Tama, mali. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Tama ba ginawa? O pro-China ka ba? Pro-America ka? Hindi yan. Ang issue dito, nakakangisda ba tayo ngayon? Hindi. Noon, oo. O sino? Tama. Diba? Ganun lang katindi yun eh. Di naman sa pro-China si Duterte. Iniisip lang niya yung nakakatulong sa bansa. Yun na nga. Yun na nga ang iniisip ni Pangulong Duterte. Eh, syempre, yan ang kukulay ngayon nitong, kasi alam mo, habang sumasama ang imahe ng China because of Pogo, na which is, mismong China nga nagsabi, pwede ba iba nyo na yung Pogo sa inyo? Kayo na lang ata ang bansang
tuwang-tuwa sa Pogo, pero galit na galit. Hindi, siguro tinatawanan tayo ng China eh. Galit na galit kayo sa Pogo. Oh, bakit kayo galit na galit sa Pogo? Pero, grabe naman kayo, ayaw nyo naman ipagbawal ang Pogo. Kaming Chinese, China government, ayaw namin sa Pogo. Tapos sisisihin nyo kami sa kasalanan ng mga Pogo. Hindi, di ba? Isipin nyo na mabuti yun, ha? Yan ang ginagawa natin eh. Alam nyo kung bakit hindi maban-ban ang Pogo dito sa Pilipinas? Ha? Ha? Alam nyo kung bakit? Isa lang ibig sabihin nito, gusto kasi nilang sumama imahe ng China. Kasi kahit nga ako eh. Eto, aaminin ko sa inyo, pag ako may nakakasabay akong sa kondo ko na Chinese, naiirita ako eh. Kasi alam kong nagtatrabaho sa Pogo eh. Oo, naiirita ako pagka meron mga ano eh. Kasi obvious naman kung saan sila nagtatrabaho eh. Hindi naman sila mga turista. Una-una, yung tinitiran ko, hindi tumatanggap ng Airbnb yun. Bawal ang Airbnb doon. Ibig sabihin, hindi mga turista ito, mga animal na to. Ito yung mga Pogo workers. Pero alam kasi ng gobyerno na ito, na habang nandito ito mga Pogo workers, magagalit ang mga Pilipino sa Chinese. Tama, mali? Kasi, pag pinaalis natin ang Pogo, mawawala na itong mga sa totoo lang, ito yung mga outcast sa China. Ito yung mga kriminal sa China. Kaya nga nandito sila eh. Kaya nga sila na andi dito kasi hindi sila pwede sa China. So mga kriminal ito sa China. 'Di ba? Eh bakit ayaw tanggalin sa Pilipinas para sumama ang imahe ng mga Chinese sa Pilipinas? So buo ang kwento ngayon ng Amerika. Ang mga Chinese, masamang tao yan. Kami ang kakampi nyo. Kami ang mga pogi at matatangos ang ilong. Tandaan ninyo, yung ganyang klaseng utak na pagiging... Hindi, walang biro ho. Yan ang nautak natin. Okay lang, magpaka-alila sa Amerika, wag lang sa Chinese. Tama, mali. Diba? Yan ang kanilang ginagawa eh. Okay lang, maging utusan ng Amerikano, wag lang ng Chinese. Bakit? Iba Amerikano. Amerikano, mataas na lahi yan. Ang Chinese, hindi. Ay, hindi kami papayag na... Hindi, di ba? Tanungin ko na lang kayo eh. Yung mga nasa Pilipinas, di ba? Tuwan-tuwa kayo pagka may Amerikano, kakausapin nyo pa minsan eh. Ma-practice nyo pa English nyo eh. You know, how are you, man? Di ba? Tuwan-tuwa ka eh. Pero yung mga Chinese, pag nakita mo, tangino, demonyo to. Kadiri nito, amoy kiamoy itong mga to. Pero sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, kaya naman sumama ang mga imahe ng mga Chinese na to, it's because sila yung mga outcast sa China na pinababayaan natin dito sa Pilipinas. Kaya ka magtataka eh. Alam nyo na nga puro kasamaan ng ginagawa nila eh. Alam nyo na nga sabit-sabit sila eh. Bakit ayaw nyo iban? Eh kasi nga ang goal natin masira ang imahe ng China sa Pilipinas. Kaya hindi natin ibaban ang mga Chinese. Ang mga Pogo. Tama, mali? Di ba ho? Wag tayo maglokohan. Dati ang tingin na... Hindi, ito ang galing ng propaganda ng Pilipinas at saka ng Amerika eh. Dati pag nakakita ka ng Chinese, yan yung mga negosyanteng mayayaman. Mga simpleng tao lang yan. Nakatsinelas. Ayun, nanonood nga ako doon sa, di ba, kay Chinkita, nag-i-interview siya sa mga millionaire. Merong isang millionaire doon na pumapasok ng opisina, nakatsinelas lang. Pag ini-interview, nakatsinelas lang. Kahit nga yung in-interview ni Kato Ying na Chinese, sabi niya, kahit ako, nakatsinelas lang ako. Ito yung mga negosyanteng Chinese. Yan ang tingin natin eh. Di ba dati? Mga Chinese, mga magagaling na negosyante yan. Pero kailangan nilang masira. Anong ginawa nila? Nagpapasok ng mga kriminal na Chinese. Di ba? Pinapasok nila ang Pogo. Ayaw nilang iban. Sasabihin na naman ng mga tanga. Di ba kay Pangulong Duterte naman nagsimula? Noong panahon ng COVID, kailangan yan. Ngayon, hindi na kailangan. Panahon ng COVID, sabi ni Pangulong Duterte, financial, kailangan natin sila.
Pero tapos ng pandemya eh. Wala nang dahilan para nag-i-stay pa sila dito. Tama, mali. O bakit pa sila nandito? Iba na kasi ang goal ngayon. Kung dati ang goal ng Pogo, financial. Okay, walang problema dun. Ngayon, ang goal na ng Pogo, masira ang imahe ng Chinese. Yun na ho ang goal ngayon eh. Sirain natin ang imahe ng mga inchik. Paano? Hayaan natin ang mga Pogo mamayagpag. Isipin nyo alam na nilang mali. Pero bakit di nila maano-ano? Ganun. Kasi nga, kailangan maging masama ang Chinese para ang Amerika maging bayani. Di ba? Ano ang senaryo ngayon Ito ngayon ang senaryo dahil sa kalokohan, dahil sa maling diskarte ng gobyerno pagdating sa foreign policy, ano nangyari? Ang mga mangingisda natin, doon na lang sa kubol sila. Hindi na sila pwedeng mangisda. Bakit? Dahil sa mga pinaggagawa at inalaw. Sino nag-alaw? Walang iba kung hindi yung Coast Guard. Inalaw ng Coast Guard yun yung akbayan na magsisik. Di ba yung tanda ninyo, yung atin ito na pautot ng akbayan, yan ang isa sa dahilan, yan ang nag-trigger sa China para talaga mag-ano sila ng total ban. Ngayon, tingnan ninyo. Akala ko atapang tao tayo. Di ba akala ko ba matapang tayo? Bakit bigla tayo natakot? Di ba? Atapang tayo, lalaban tayo, atin to! Total ban kayo. Ganun ba? Sorry naman. Di na kami pupunta dyan, promise. Promise, di na kami punta. Yun naman kalokohan, ano? Hindi nyo na ba na ano yun? Sabi ko, akala ko ba matapang tayo? Akala ko ba tutulungan tayo ng Amerika? Tapos biglang, wag na kayong pupunta. Bakit? May gulo kasi dun eh. Ngayon na na-realize na may